Pabuksan natin ang ating Biblia sa 1, Kabanatang 16, John chapter 16, talatang 13 at 14. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig, at ipahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipahayag niya sa inyo. Bitin ko lamang po, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig, at ipahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipahayag niya sa inyo. Tayo tumayong lahat, muli mga kapatid, at tayo ay manalangin. Panginoon Diyos sa masalangit, marami pong salamat, Panginoon Diyos, sa umagang ito, sa araw na ito, Panginoon, sa biyaya at habag mo, O Diyos Ama, at sa kabutihan mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat, pinarapat niyo, Panginoon, na kami ay makaparito sa iyong bahay-sambahan, at kami, Panginoon, ay sama-samang sumamba at magpuri sa iyo. Dalangin namin, Ama, samahan kami ng iyong banal na Espiritu, lalo po sa pagtuturo at paghahayag, O Diyos, ng iyong banal na salita, Panginoon. Manakila ka lamang, Ama, mapapurihan ka, maparangalan ka, sa pamamagitan lamang ng iyong anak sa ngalan ni Kristo Jesus, naming Panginoon. Amen. Ating panalangin, ang panalangin ay tinuro ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Malakas na palakpak sa ating Panginoong Jesus. Papurihin ang Panginoon sa umagang ito. Ang ating pong mensahe ay patungkol sa banal na Espiritu, the Holy Spirit. Ating tatalakayin the person and work or ministry of the Holy Spirit. The person and work or ministry of the Holy Spirit. A Holy Spirit is a person, and He has a ministry, or He has ministries. Meron siyang ginagawa o meron siyang gawain. Unang punto, He is a person. He is a person. Letter A, He has a mind. Meron siyang isip, ang Espiritu ng Diyos. No? Sa unang Korinto, Kabanatang 2, talatang 10, sabi po rito, ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Talatang 16, sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? So, lagi natin sinasabi, kapag yung
titulo na Panginoon, Lord, it pertains to the Lord Jesus Christ. No? Yun ay patungkol sa Panginoong Jesucristo. But in this context, 1 Corinthians chapter 2, sa konteksto nito, ang Panginoon na tinutukoy dito ay hindi si Jesus, no? Kundi ang Espiritu. Kapagkat sa konteksto ng 1 Corinthians chapter 2, ang Espiritu ng Diyos ang binabanggit, no? Ang Espiritu ng Diyos ang pinagtutungkulan. No? Sabi rito sa ating binasa, inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu yung mga bagay na sa una sabi, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao, ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. So may inihanda ang Diyos para sa mga umiibig sa Kanya, lamang hindi pa ito nakikita ng mata o naririnig ng tainga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao, yung mga inihanda ng Diyos, pero ipinahayag ng Espiritu. No? Ang naghahayag ay ang Espiritu. Dahil ang Espiritu, sinasaliksik ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. At ang Espiritu ang nakakaalam sa iniisip ng Diyos. Walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. At sa talatang 14, sabi rito sa talatang 14, kapag wala kang Espiritu, hindi mo maunawaan ang mga bagay na espiritual. Sabi rito, ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kaya tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos para sa kanila. So, wala kang Espiritu ng Diyos, yung mga kaloob buhat sa Espiritu ng Diyos, hindi mo matatanggap, no? At nagiging kahangalan sa iyo ang mga bagay na espiritual. Ngunit kung nagtataglay ka naman ng Espiritu, sa talatang 15, nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay. So, Espiritu ang tinutukoy dito. Kung kaya sa talatang 16, sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang Panginoon diyan? Ang Espiritu. Naintindihan mga kapatid? So, ibig sabihin, ang Espiritu ay may isip. Kasi ang person, kailangan may isip. Tanungin mo nga katabi mo, may isip ka ba? Ibig sabihin, kung siya may isip, siya isang person. Ano? A person has a mind. And then, he has emotions. Meron siyang emosyon. Meron siyang damdamin. Sa Efeso, Kabanatang 4, Talatang 30, Ephesians chapter 4, verse 30, sabi rito ay, huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo. Huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo. Sa ibang salin sa Tagalog, huwag ninyong dudulutan ng pighati. No? Huwag ninyong dudulutan ng pighati ang Espiritu Santo. O, do not grieve the Holy Spirit. Person lang ang nag-grieve. No? Person lang ang nasasaktan ng kalooban. Person lang ang namimigati. Kung paano tayo ay nasasaktan ng ating kalooban, kung tayo ay dumaraan sa mga trahedya sa buhay, namimigati tayo, no? We are grieved. When we go through tragedies in life, we are grieved. Namatayan tayo ng mahal sa buhay, we are grieved. Namimighati tayo. So, ang Espiritu ng Diyos ay person dahil siya may emosyon. Dahil siya ay nasasaktan. Kaya sabi nga, huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo. At
Pangatlo, He has will. Ang Espiritu ng Diyos ay may will. Meron siyang volition sa wikang Ingles o sa ating wika ay siya ay may pagpapasya o siya ay may pagdedesisyon. 1 Corinthians chapter 12 verse 11, sabi rito, ngunit isang espiritu lamang. Isang espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. Ano ba tinutukoy dito? Yung spiritual gifts. 1 Corinthians chapter 12, may mga kaloob na espiritual, ang Espiritu Santo ang nagkakaloob, no? At sabi nga sa talatang 11, ating binasa, basahin natin uli, ngunit isang espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi, siya yung nagbibigay, no? Namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa, sa bawat isang mananampalataya, ayon sa kanyang ipinasya. So, sino ang nagpapasya kung ano ang tatanggapin nating spiritual gift? Sino ang nagpapasya? Tatanggapin nating spiritual gift. May kausap ba ako rito? Sino ang nagpapasya? Sino nagpapasya? Espiritu Santo. Kung ano yung ibibigay niyang spiritual gift sa iyo, siya magpapasya. Kaya, tatanggapin na lang natin. Hindi tayo ang maghahangad. Bagamat sinabi ni Apostol Pablo diyan na hangarin yung sa talatang 31, sabi niya, buong sikap niyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila. You can desire, but it is the Holy Spirit who decides kung ano ang spiritual gift mo. Bawat isang tunay na mananampalataya ay may at least pinakamababa isang spiritual gift na tinanggap. No? Pinakamababa, isang spiritual gift na tinanggap buhat sa Espiritu Santo. Bakit tayo binibigyan ng spiritual gift? Bakit tayo binibigyan ng kaloob na spiritual, regalong spiritual? Bakit tayo binibigyan ng Espiritu Santo? Para gamitin natin sa paglilingkod. That's the reason. The Holy Spirit will give us at least one spiritual gift that we can use that spiritual gift in serving God, in serving the Lord. So, ang nag-i-equip din sa atin, yung inahanda tayo para tayo makapaglingkod sa Diyos, sa Panginoong Yesus, ay ang Espiritu Santo. At pwede nating sabihin na our lives would be wasted kung hindi natin alam yung ating spiritual gift at hindi natin nagamit sa paglilingkod sa Diyos. No? Sayang yung buhay natin kung hindi natin inalam yung spiritual gift na bigay sa atin ng Diyos, ng Espiritu Santo, para magamit natin sa paglilingkod sa Diyos. No? Hindi layunin ng Diyos o hindi nais ng Diyos na sa ating buong pagkakristyano, all throughout our Christian life, na tayo'y tagapakinig lamang. Na tayo ay taga-upo lamang. Nais ng Diyos, gamitin niya ang ating buhay, at ang Espiritu ng Diyos magbibigay sa atin ng spiritual gift ayon sa kanyang ipinasya para magamit natin sa paglilingkod sa Diyos, magamit natin sa paglilingkod sa Panginoon. Ang common, sabihin natin common, no? Ang pinakakaraniwan o common na spiritual gift na maraming ipinamahagi ang Espiritu ng Diyos ay yung spiritual gift of serving, spiritual gift of service.
Maraming area ang service. Ushering. Usher ka. That's part of service. No? Sa malalaking mga pagtitipon, ang mga malalaking iglesia, makikita nyo maraming ushers. No? Pag malaking pagtitipon ng mga believers, conference, training, seminar, o isang malaking church, makikita nyo sa gawain, napakaraming ushers. At sila masaya na nakapaglilingkod sa Diyos kahit sa pamamagitan ng ushering. Kasi hindi naman tinitingnan ng Diyos kung tawag dito, hindi yung mga nasa platform o hindi yung mga nasa stage, yung mga mas dakila sa ibang mga mananampalataya, kundi dakila sa paningin ng Diyos yung tao, pagpalagay lang natin yun ang kanyang gift of service, and then nag-usher siya sa isang church. Masaya siya sa kanyang ginagawa, tinuturing niya yung ginagawa niya ay paglilingkod niya sa Panginoon. Mas dakila yun sa paningin ng Diyos. No? Kasi wala siyang wala siyang hangarin na magpa-impress, wala siyang hangarin na makilala o siya ay hangaan ng kapwa mananampalataya. Pagpalagay mo, pastor at usher, sino papansinin ng tao? Sino papansinin ng tao? Ikaw usap ako rito? Sino papansinin ng tao? Pastor. O kasi sa tingin ng tao, parang walang kwenta naman yung usher na yan. Sa tingin ng tao. Sa tingin ng Diyos, kahit yun ang ginagawa mong paglilingkod sa Diyos, usher ka, masaya ang puso mo, lilingkod ka sa Panginoon, tinuturing mo, yung ministry mo is a service unto God. In the sight of God, you are greater than those who are in the platform or those who are in the stage. Nakakatakot ang nasa platform, nakakatakot ang nasa stage kasi baka mamaya ang hinahangad mo ay ang paghanga ng tao. Amen po ba? So kapag natanggap mo na yung gantimpala sa tao sa paglilingkod mo dito sa lupa, wala ka ng gantimpala tatanggapin buwan sa Diyos sa langit. Amen ba? Tinuro ng Panginoon yan sa Gospels, di ba? Pag gumawa ka ng mabuti, pinalakpakan ka ng tao, tanggap mo na yung gantimpala mo. Wala ka ng gantimpala sa langit. Ang mas maganda, our heart's desire is to be approved and commended by God. Ang Diyos yung magbibigay ng papuri sa atin, hindi ang tao. Amen ba? Maaaring maraming paglilingkod, sinasabing paglilingkod sa Diyos na for again, yung ang hangad ay pakinabang. At kung wala ng pakinabang, hindi na maglilingkod sa Diyos. Maraming ganyang paglilingkod. Pero ulitin natin, ang spiritual gift, ipinamamahagi o ibinibigay ng Espiritu Santo ayon sa kanyang ipinasya. Amen? Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Lakas sa palakpak sa Panginoon. Si Lord ang ating pinapalakpakan. Malakas sa palakpak sa Panginoon. Amen. Hindi ang tao, no? Para lahat ng distractions lumayas in Jesus' name. Pangalawang punto, He is called God. No? Ang Espiritu ay tinawag na Diyos. So, we believe that God is one. Ang Diyos ay iisa lamang. But as we read the Bible from the Old to the New Testament, we can see that there is more than one person in the Godhead. In the divine nature. Sa kalikasan ng Diyos bilang Diyos, hindi iisang persona, kundi higit sa isa. At nalimita sa tatlo kasi may ama, may anak, at may
Espiritu. Kung kaya ang pinag-aaralan natin sa umagang ito ay patungkol sa Espiritu Santo. Sa Gawa, Kabanatang 5, Talatang 3, ito yung isang example ng paglilingkod sa Diyos na ang hangad ay papuri, no? Buhat sa tao. Ito yung halimbawa ng isang paglilingkod sa Diyos na ang hangad ay ang hangaan o purihin siya ng tao. Dito sa Talatang 3, sabi rito, kaya sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Kanino nagsinungaling si Ananias? Bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyon? Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyon? At nang maipagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin iyon? Di ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. So yung mag-asawa, si Ananias at si Sapphira, gusto nilang hangaan sila, purihin sila ng kapwa mananampalataya. Nagbenta sila ng lupa para ibibigay dapat sa mga apostol na siya nangangasiwa para yung mga balo, mga ulila ay mapakain, no? Yun yung unang halimbawa ng social work. Yung konsepto ng social work, yung konsepto ng social welfare sa church nagsimula. Yung mga may matinding pangangailangan sa church, ang nagpapakain sa kanila ang church. At yung mga may kaya sa buhay, no? Pinagbibili yung kanilang ari-arian, lupa, at ipinagkakatiwala sa mga apostol, pinapagbilhan. No? So si Ananias at si Sapphira, gusto nilang hangaan sila, purihin sila ng kapwa mananampalataya. Nagbenta sila ng kanilang lupa na pag-aari nila. Pero ang ginawa ni Ananias at si Sapphira, hindi ibinigay sa mga apostol yung kabuuan ng pananalapi o pera na proceeds of the sale, no? Sa verse 2, hindi ibinigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan na sinang-ayunan naman ng kanyang asawa. Isang bahagi lamang ang kanyang pinagkatiwala sa mga apostol. So nagbigay, pero merong may itinabi, may iniwan para sa kanya. Para kasi bumilip sa kanya, humanga sa kanya yung mga mananampalataya, no? Kapwa believers niya. Pero swift ang judgment, kagyat, no? Bigla ang hatol ng Diyos. Sabi rito, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Kanino nagsinungaling? Sa Espiritu Santo. Then sabi rito, hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. So sino yung Diyos na tinutukoy dito? Ay, Espiritu Santo. Kasi yun, di ba? Nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Di ba? So, ang Espiritu Santo, Acts chapter 2, verses 3 and Acts chapter 5, verses 3 and 4, tinawag siyang Diyos. Is called God. At dahil nagsinungaling si Ananias at si Sapphira sa Espiritu Santo, sila ay pinatay ng Diyos. Ang tao, offended yan kapag sinabing pinatay ng Diyos. Ang Diyos may karapatang buhayin ka at ang Diyos may karapatang patayin ka. Amen? Hawak ng Diyos ang buhay ng bawat tao, mananampalataya man o hindi.
Lahat ng tao, sino man tao, ang buhay niya ay nasa kamay ng Diyos. Kung gusto kang buhayin ng Diyos, bubuhayin ka niya. Kung gusto kang patayin ng Diyos, papatayin ka niya. Kaya salamat sa Diyos, ginusto niya sa araw na ito, buhay tayo. Amen? Pero sa isang mananampalataya, ang kamatayan ay hindi na kinatatakutan. Dahil ang kamatayan ay ano? Kamatayan ay ano? It's a passage way to heaven. Yan ang daan patungo sa kalangitan. Yan ang highway to heaven. Pag tayo namatay, tunay tayo mananampalataya dahil kinilala natin, tinanggap natin sa ating buhay ang Panginoong Jesucristo bilang siya ay Diyos, bilang siya ay anak ng Diyos, bilang siya ay ating Panginoon, tagapagligtas, Panginoon, sinusunod. Bilang siya ay hari, sinusunod natin sa buhay natin ng Panginoong Jesus. Siya ay ating tagapagligtas, kinilala natin siya, sa oras ng ating kamatayan, hindi natin ito katatakutan sapagkat yun yung oras na tayo ay dadalhin ng mga anghel sa piling ng Diyos, sa piling ni Jesus Christ sa langit. Amen? Makikita na natin na mukhaan si Lord Jesus Christ. 2 Corinthians 5:8, absent from the body, present with the Lord. Pag iniwan na natin ang katawang lupang ito, makikita na natin ang mukhaan, makakapiling na natin ang Panginoon. You should not be offended dahil kahit sa Old Testament, sinabi ni Lord, ako ang Panginoon na bumubuhay at pumapatay. Ako ang Panginoon na sumusugat at nagpapagaling. Kaya maintindihan mo ang buhay mo, hawak ng Diyos, lalo't mananampalataya ka. Dapat sa buhay mo, wala ka ng desire, wala ka ng ibang hangarin, kundi mapaglingkuran mo ang Panginoon. Amen? Gamitin ng Diyos ang buhay mo sa paglilingkod sa Kanya. Niligtas ka niya para ikaw ay maglingkod. So tayo, nakakaintindi tayo, nakakaunawa tayo na ang kaligtasan ay hindi natin pinagtatrabahuhan. We do not work for salvation. Kaligtasan, biyaya ng Diyos, tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Amen? Pero niligtas ka ng Diyos, niligtas ka ni Jesus Christ para ikaw ay maglingkod. Kaya kung ulitin ko yung sinabi ko kanina, buong buhay mo, hindi mo na pag-gamit sa Diyos yung buhay mo, mananampalataya ka, what a wasted life, no? Sayang naman yung buhay na yan. Hindi nagamit ng Panginoon. At yung paglilingkod sa Diyos, hindi siya limitado dito sa 4 na sulok ng ating bahay-sambahan. Kung kahit sa ating pagtatrabaho, we are working, whether in the government or in the private sector, we can serve God even through our work. Ano ba yung ating ginagawa? Mapaglilingkuran natin ng Diyos. Kung itinuturing mo, yung ginagawa mo ay paglilingkod mo sa Panginoon. Hindi lang siya source of income. Kung tayo nagtatrabaho, kung tayo merong sariling negosyo, maliit na negosyo, o meron tayong pinaghahanap buhayan, na sarili nating hanap buhay, self-employment. Hindi lang siya source of income. Doon sa trabaho mo, Lord, I will serve you through my work. I will serve you through my business. I will serve you through my employment. That should be the prayer of your heart. Yan dapat yung dalangin lagi ng puso mo. Hindi limited ang ministry, hindi limited ang paglilingkod sa 4 na sulok ng church. Amen? As long as in your heart and in your mind, you are focused in serving God. Kahit sa pag-aaral, pwede ka makapaglingkod sa Panginoon. I'm studying, Lord, as my ministry to you.
Nakikita naman ng Diyos ang laman ng puso mo. At nakikita naman ng Diyos ang ginagawa mo. This is just an example. Kung hindi ka nag-aaral ng mabuti, hindi ka sisikap, maging mabuti ang iyong pag-aaral, kontento ka na sa pasang-awa, 75, sa college, hindi ko alam kung yung pa rin ang grading system, 3. Yung pa rin ba grading system sa college? 75, pasang-awa, 3. Kontento ka na dyan sa 3, 75, ay hindi paglilingkod sa Diyos yun. Diba? Hindi mo tinuturing na yung pag-aaral mo pwede mong gamitin as your service to the Lord. You should excel. You should excel as a student if you are really serving God. No? Pag naglilingkod ka sa Diyos, kahit estudyante ka, excellent ka dapat. Ang Espiritu ay tinawag na Diyos. Dahil siya naman ay Diyos, no? At hindi naman nagiging tatlo ang Diyos, no? Ang confession natin, God is one, three in persons. Ang Diyos ay isa sa pagka-Diyos. Tatlo ang persona, Ama, Anak, at Espiritu. Now we go to the ministry of the Holy Spirit or the work of the Holy Spirit. His ministry. Letter A, to teach the things of God. Sino ba ang tunay na teacher? Sino ba ang tunay na teacher ng bawat mananampalataya? Who is the true teacher of the believers? Sino ba? Espiritu Santo, He is the true teacher. Ginagamit lang ang tao, no? Kinakasangkapan lang ang mga pastor at mga guro o kung sino man ang nagtuturo. Si John chapter 14, verse 26. Sabi rito, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siya magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. So, sino ang magtuturo? Ikausap pa ako rito? Sino magtuturo? Ang Espiritu Santo. Ano ang textbook natin? Ano ang textbook natin? Ano ang textbook natin? Biblia. Ito ang textbook natin. Walang ibang textbook. Ito lang. Amen? Ito lang ang textbook ng mananampalataya, ang Biblia. O pag hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, at tuturuan ka ba ng Holy Spirit? O hindi ka ba tuturuan ng Holy Spirit kasi tamad ka magbasa ng Biblia? A Holy Spirit will teach the Word of God to us if we are reading the Bible. So, sa aking pinupost sa group chat, yung mga aklat, chapters and verses, kung sumasabay kayo, nagbabasa kayo talaga, matatapos na halos ang buong Biblia, no? Dahil nasa first John tayo Kung sumasabay kayo sa pagbabasa. Nasa unang buwan na tayo. So ilang aklat na lang, Revelation, matatapos na ang Biblia. But if you are too lazy to open and read the Bible, the Holy Spirit cannot teach you anything. Maganda na nga sa panahon natin Kahit walang hard copy, di ba? Ito, hard copy Pwede ka pa rin magbasa ng Biblia through your cellphone, di ba? Dahil maraming online Bible versions. Marami pang Bible apps So, hindi ka man makapagdala ng Bible, may cellphone ka, buksan mo yung online, type mo lang, online Bible version. Lalabas na yung iba't ibang version ng Bible, English o Tagalog, na makakapagbasa ka. Wala talagang dahilan
na hindi tayo makakapagbasa ng Biblia, lalo sa panahon natin. Kasi hindi na limited sa hard copy ang Bible. Online, pwede ka na magbuklat. O pwede ka na magbasa pala, hindi magbuklat. Type mo lang online Bible versions. Maraming versions ang lalabas. Mamili ka. There's no excuse. Hindi ako nakakapagbasa ng Bible, Pastor, dahil wala akong Biblia. May cellphone ka. Type mo online Bible versions. Nakapagbasa. There's no excuse. Tamad lang talaga. Kaya hindi nagbabasa ng Biblia. Ang social media pwedeng gamitin sa paglilingkod sa Diyos. Amen? You can use of that. Social media platforms in serving God. Kung ginagamit yan ng maraming tao sa kamunduhan, nagamit ng maraming tao sa kasamaan, mga mananampalataya, gamitin ang social media para sa kabutihan, para sa pagpapatotoo patungkol sa Panginoong Jesucristo. Sino masipag sa atin mag-post na lalagay sa post na repent now. Believe in the Lord Jesus Christ. Sino masipag mag-post? Kahit doon lang, repent. Believe in the Lord Jesus Christ. You will be saved. Araw-araw pinupost mo. Sipag ka mag-post eh. Sino may hawak ng buhay ng tao? Diyos. Ano nangyari sa Air India? Ano nangyari sa Air India? Diba? Take off siya, hindi makaangat, nag-dive siya, nag-crash siya. Ilan na namatay? 241. Isa lang ang himalang sa buhay. Kasi nung nahati aeroplano, nandun siya nakaupo siya dun sa tapat na tapat, malapit dun sa pinaghahatian ng aeroplano, kaya nakalabas siya. Nagtatakbo siya. Kaya nagtatanong ako, believer kaya ito? Marami sa India, hindi naman believer. Ano ba dominant religion sa India? Hinduism. Ano ang tinuturo ng Hinduism? Maraming Diyos. At least 3 million gods. 3 milyong Diyos ang sinasamba nila. Kahit daga, Diyos eh. Ikinig kayo? Ang mga taga-India, kahit daga ay Diyos. Kahit ahas ay Diyos. Sino yung talagang sagradong-sagrado sa mga taga-India? Baka. Hindi lang pinapatayan. Hindi ang kinakatay para kainin. Ano ginagawa sa baka? Nasamba nila yun. Pag umihi ang baka sa umaga, nakatapat sila. Anong ginagawa nila? Iniinom, pinang-ihilamos sa mukha. Kapag hinagad ka ng baka sa India, walang tutulong sa iyo. Walang tutulong sa iyo. Kasi sagrado sa kanila yun. Diyos nila yun. May kaligtasan ba mga Hindu? May kausap ba ako dito? May kaligtasan ba mga Hindu? Wala. Sa India, teritoryo ng napakaraming demonyo. Sa India, teritoryo ng napakaraming demonyo kasi sa bawat Diyos-Diyosan may demonyo. Sa likod ng bawat Diyos-Diyosan may demonyo. Sinasamba nila mga demonyo, saan sila pupunta? Pero masipag ka mag-post, kahit hindi taga-India nagbabasa,
At hinipo ng Espiritu ng Diyos yung puso nung nagbabasa. Magsisi. Repent now. This is the day of salvation. Ito ang araw ng pagliligtas. Hindi pinagpapaliban ang kaligtasan. Amen? This is the day of salvation. Now is the time of salvation. Ngayon, dapat ka maligtas. Ngayon, dapat ka magsisi. Ngayon, dapat ka sumampalataya sa Panginoon Hesus para ikaw ay maligtas. Accountability natin yan. Bawat isa sa atin, hindi tayo nagbabasa ng Bible. We cannot be taught by the Holy Spirit. Hindi tayo pwedeng turuan ng Espiritu ng Diyos kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Kasi, sino ba ang author ng Bible? Sino ang author ng Bible? Holy Spirit din ang author ng Bible. Ginamit lang yung mga human authors para isulat. Ginamit ng Espiritu Santo ang human authors, iba-iba, para isulat ang Biblia. Salita ng Diyos. Ang author ay Holy Spirit. Ang teacher ay Holy Spirit. Pero hindi ka nagbabasa ng Bible. Ano ka tuturuan ng Espiritu Santo? Doon sa ating nga binasa, yung pinaka-teksto natin, ano sabi ng Panginoong Hesus? Ano sabi ng Panginoong Hesus? Balikan natin yon, John chapter 16. Sabi niya rito, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, verse 13, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan kayo sa buong katotohanan. How can the Holy Spirit guide you into all the truth? How can the Holy Spirit guide you into all the truth when you are not reading the Word of God, when you are not reading the Bible? It's impossible. Gusto natin turuan tayo ng Espiritu ng Diyos? Basahin natin ang salita ng Diyos. Can you say amen? Balikan natin yung 1 Corinthians chapter 2 verse 12. First Corinthians chapter 2 verse 12. Ang sabi diyan, ito'y inihayag ng Diyos, ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Ano raw ang ating tinanggap? Espiritu ng Diyos, di ba? Tinanggap natin ang espiritu ng Diyos, ang espiritu na mula sa Diyos. Para ano? Upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. And then, verse 13, ang ipinapaliwanag namin ay ang katotohanan espiritual para sa mga nagtataglay ng espiritu. So, sino mang mananampalataya, sino man tagapagturo, sino man pastor, sino mang ebanghelista, dapat ang pagtuturo ay hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao. Dahil sabi sa verse 13, kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang ipinapaliwanag namin ay mga katotohanan espiritual para sa mga nagtataglay ng Espiritu. Mauunawaan lamang yung mga kaloob mula sa Espiritu sa paraang espiritual. Verse 14, di ba? Sabi dito, ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Holy Spirit ang teacher. Ano ang textbook? Bible. Kung tumanggap ka ng Holy Spirit, say amen. Say amen. Tumanggap ka ng Holy Spirit, auunawaan mo ngayon
Yung salita ng Diyos, kasi may Holy Spirit na magpapaunawa sa iyo, may Holy Spirit na gagabay sa iyo, papatnubay sa iyo, at may Holy Spirit na magtuturo sa iyo. Amen? So yun ang unang ministry niya, to teach the things of God. Ang Espiritu ng Diyos, tinuturo niya ang mga bagay ng Diyos, mga bagay na mula sa Diyos. Letter B, to bear witness to the Lord Jesus Christ. So, ang ministry ng Holy Spirit, nagpapatotoo siya sa Panginoong Jesucristo. John chapter 15, verse 26. John 15:26. Ngunit pagdating ng patnubay, nasusuguin ko mula sa Ama. Ngunit pagdating ng patnubay, nasusuguin ko mula sa Ama ang Espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama. Siya ay magpapatotoo tungkol sa akin. No? Basahin ko ulit. Ngunit pagdating ng patnubay, nasusuguin ko mula sa Ama ang Espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama. Siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. So, unang ministry ng Holy Spirit, to teach the things of God. Pangalawang ministry niya, to bear witness to the Lord Jesus Christ. Magpapatotoo siya patungkol sa Panginoong Jesucristo. Kaya sino mang tumatayo para magturo, dapat ang tinuturo ang salita ng Diyos. Pwede kang gumamit ng illustrations. Tulad yung pagbanggit ko kanina sa Air India, pwede yung illustration galing sa pangyayari, galing sa kwento. Pero marami ring illustrations na pwede mong gamitin yung nangyari sa Bible. Nagtuturo ka ng pananampalataya. You're teaching about faith. So, pwede mo gamitin illustrations yung mga tao na nanampalataya sa Panginoong Yesus. Baka tulad ni Abraham, tulad ni Isaac, tulad ni Jacob. Nasa Hebrews chapter 11 yun, heroes of faith. Iba ang patotoo ng ating buhay sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Amen? Hindi natin binabawalan yung mga patotoo. Kasi yun ay nagsisilbing papunay, ebidensya na ang Diyos ay buhay. Amen? Ang Diyos ay gumagawa hanggang sa ngayon para sa mga tao niya. Halimbawa, tayo may sakit, maluba, pinagaling tayo sa Panginoon o gumaling tayo, hindi tayo namatay. Patotoo na ang Panginoon, nagpapagaling hanggang ngayon. Amen? Diba? Galing tayo halimbawa sa hirap, sipag tayo, nagtyaga tayo, umasa, nagdepende tayo sa Diyos, nag-iikap po tayo, pinagpala tayo ng Diyos, umangat ang ating buhay, sumagana tayo. Patotoo yun. Patotoo yun. Dapat lang ipatotoo. Pero iba ang pagtuturo sa patotoo. Kapag tatayo ka at magtuturo ka, dapat ang ituro mo ay salita ng Diyos, hindi ang patotoo ng iyong buhay. Pwede ka naman magpatotoo. Pero kung buong pagtayo mo, 30 minutes, 1 hour, puro personal testimony yung binanggit mo, hindi teaching yun. Naintindihan? Testimony yung ginawa mo, hindi teaching. Yeah. Mas mahirap kung opinion. Sariling opinion mo. Hindi opinion ng tao ang dapat nating ituro, o diyan dapat nating ituro ay ang salita ng Diyos. Ito lang yung matibay na pwede nating tuntungan. Ito lang yung matibay na pundasyon. Dapat pundasyon ng ating buhay. Tatayo lamang tayo sa salita ng Diyos
at hindi sa opinion ng tao. Amen? Amen? Diba? Kaya ako, nag-o-observe sino sa atin yung marunong talaga magturo. In my heart, masaya ako, natutuwa ako kapag yung narinig ko talaga nagtuturo. Kasi pwede siyang pagkatiwalaan magturo. Kasi hindi opinion, hindi sabi-sabi, hindi patotoo ng buhay niya. Lalo na hindi panunuligsa o hindi criticism. Kundi Word of God ang tinuturo niya. I'm just observing. Sino yung may capacity to teach? Nasa isip ko yun. Sino yung may kakayahan magturo dito? Kasi nandito tayo para sa Panginoon. Amen? Hindi tayo nandito para sa ating mga sarili. We are here for the Lord Jesus Christ. That is the only reason why we are gathering. That's the only reason why we are the church. Because of the Lord Jesus Christ. No one else and nothing else. Hindi nga speculative ang ating theology. Marami ng speculators. Sino Antichrist? Dami speculators. Dapat ituro paano tayo mamuhay na may kabanalan at tuwiran sa harap ng Diyos. How to live righteous before God. How to live holy before God. Kasi anytime pwede naman bumalik ang Panginoon. O gugustuhin niya. Amen? Hindi niya kailangan may Antichrist. Ang dami speculator. Antichrist. Sinabi niya sa 1 John, maraming Antichrist. Kung nagbabasa kayo ng Bible, maraming Antichrist sa 1 John. Sabi niya. Anytime the Lord can return. Dalawang bagay ang dapat na naghahanda tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Anytime yun. Pangalawa, bago tayo mamatay. Sino nakakaalam dito kailan siya mamamatay? Meron ba? Kung kukunin na tayo ni Lord, handa tayo. Hindi niya tayo masusumpungan na gumagawa ng kasalanan. Otherwise, kung gumagawa tayo ng kasalanan, malaking question mark. Kung ligtas ba tayo o hindi. Wala naman tayong itatago sa Panginoon. Sa tao, pwede tayo magtago. At tao, pwede tayo magkunwari. Pero sa Diyos, never. Alam ng Diyos yung buhay na ipinamumuhay natin. Alam ng Diyos ang laman ng ating puso't kaisipan. Ang Espiritu ng Diyos, magpapatotoo siya patungkol sa Panginoong Yesus. You can easily know a person is guided by the Holy Spirit kung ang pinatutungkulan ng kanyang pagtuturo o pangangaral ay ang Panginoong Yesus. Dahil ang Espiritu Santo nga, magpapatotoo patungkol sa Panginoong Yesus. And last, to glorify the Lord Jesus Christ. Dun sa ating text, verse 14, sabi rito, pararangalan niya ako. Sino pa parangalan ng Holy Spirit? May kausap ako rito. Ising ba kayo? Sino pa parangalan ng Holy Spirit? Jesus Christ. The ministry of the Holy Spirit is to glorify the Lord Jesus Christ. Napansin ninyo sa mga churches, karaniwang inaawit, worship songs, praise songs. Sino subject? Sino subject ng mga praise songs, na worship songs? Sino? Jesus Christ. Kasi yung trabaho, yung ministry, yung gawain ng Holy Spirit, glorify the Lord Jesus Christ. Hindi nga siya nagpapapansin ng Holy Spirit, hindi nga siya nagpapapansin.
He is silently working that the Lord Jesus Christ will be glorified. Ang Espiritu ng Diyos nga, hindi siya tumatanggap ng papuri para sa Kanya. Kasi ang ministry niya, ang work niya, glorify the Lord Jesus Christ. Mga prayers addressed kay Jesus Christ, well and good. Hindi tayo kailangan maging technical, dapat address sa Ama through Jesus Christ. Tama naman yun. It's the proper way to pray. Pray to the Father, to the Lord Jesus Christ. And if the prayer is addressed to the Lord Jesus Christ, it's not wrong. Actually, it's not wrong. Why? Una, sabi ni Lord, I and my Father are one. Ako at ang Ama ay isa. Pag pinangalan mo si Jesus, pinangalan mo na din ang Ama. If you honor the Son, you honor Jesus, you honor the Father. Kaya mga prayers ba address kay Jesus? Ang dami. Nung nandito siya sa lupa. Si Bartimeo, kanino siya tumawag? Kausap pa ako rito. Kanino tumawag si Bartimeo? Kay Jesus Christ, di ba? Ano sabi ni Bartimeo? Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Diba? Jesus, son of David, have mercy on me. Sisigaw siya. When you ask Jesus, you're actually praying to Jesus. Because praying is asking. Ano ginawa kay Bartimeus? Pinapatahimik siya, pinipigilan siya, huwag kang maingay dyan. Ano ginawa ni Bartimeus? Lalo siya nagsisigaw, Lord Jesus, Son of David, have mercy on me. Ano ginawa ni Jesus? Ano ginawa ni Jesus? Tumigil sa paglalakad. At ano ginawa ni Jesus? Lumapit siya kay Bartimeo. At anong sabi ni Jesus kay Bartimeo? Ano ang gusto mo? Ano sabi ni Bartimeo? Gusto kong makakita. Ano ginawa ni Jesus? Sabi niya, mangyari ayon sa iyong pananampalataya. And Bartimeus gained sight. Maraming prayers kay Jesus. Maraming asking kay Jesus sa Gospels. When you pray to Jesus directly, that is not wrong. You are addressing the Son of God. You are asking the Son of God. Pero huwag mo na sabihin, Panginoong Jesus, in Jesus' name, huwag na, mali na yun. Amen? Kasi kausap mo na nga siya eh. Naintindihan ako, mga kapatid? Nandito kayo, buhay na buhay, gising na gising. Pag in-address mo si Jesus sa prayer, wala na, in Jesus' name. Kasi siya nakakausap mo eh. Saan mo gagamitin ang in Jesus' name? Sa Ama. When you talk to the Father, you address your prayer to the Father in the name of His Son, in Jesus' name. Kasi kausap mo yung Amen. Pero pag si Jesus ang kausap mo, di ang closing ng prayer mo ay ano? Ano ang closing ng prayer mo? Amen lang. Paano Jesus, pagpalain mo siya? Ano Jesus, pagalingin mo siya? Amen. Tapos na. Diba? Kasi siya na yung kausap mo. Mali ba yung ginawa mo? Hindi! Tama-tama. Kasi ano yung trabaho ng Holy Spirit? Ano yung trabaho ng Holy Spirit? Ano yung ministry niya? To glorify the Lord Jesus Christ. Ang trabaho ng Espiritu ng Diyos, ang ministry ng Espiritu ng Diyos, parangalan, dakilain, luwalhatiin, purihin ang Panginoong Jesus. Kaya alam mo rin kung may Holy Spirit ka. Amen? Amen? Alam mo rin kung may Holy Spirit ka. Amen? Kasi ano lumalabas sa bibig mo? Praise the Lord! Praise Jesus! Purihin ang Panginoon, purihin si Jesus. Amen? Amen? Alam mo kung may Holy Spirit ka.
Parang lumalabas sa dila mo, sa bibig mo ay pagpupuri sa Panginoon. Dito na tayo magtatapos, 1 Corinthians 12. Sabi rito, verse 3, "Aya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos o magsasabing sumpain si Jesus." Pag may Espiritu ng Diyos, hindi niya masasabi na sumpain si Jesus. At hindi rin masasabi ni Numan, si Jesus ay Panginoon kung siya'y hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo. At pag pinapatnubayan ka ng Espiritu Santo, sasabihin mo, Jesus is Lord. Amen! Ang bukang bibig mo, purihin si Jesus, purihin ang Panginoon. Ibig sabihin, may Holy Spirit ka. Because the work of the Holy Spirit is to glorify the Lord Jesus Christ. Can you say amen? Hallelujah. Tayo tayong lahat, mga kapatid.